Hi Scorpio, what you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present at ang iyong near future. Scorpio, hindi maikakaila na nagkaroon ng mga kaguluhan sa nakaraan. May mga nakaranas na mga hindi inaasahang mga pagbabago, may mga naabuso, may mga nalugi sa negosyo, may mga nasawi sa mga natural disaster, may mga nakaranas magluksa dahil sa mga aksidente, nagkaroon ng kaguluhan sa trabaho, sa mga samahan, sa pamilya, sa relasyon. May nahirapan kung paano makasurvive. May naging dahilan din ng away ang isang babae. May nakaranas ng separation or divorce. Lumagpas sa mga limitasyon. Hindi naging maingat lalong-lalo na pagdating sa pinansyal. May mga nakipagsapalaran na hindi maganda ang naging resulta. Lalong-lalo na pagdating sa mga investment. May mga hindi nakapag-ipon para sa tag-ulan. May mga nakunan sa pagbubuntis o sinadya para mawala ang dinadala. Nagkaroon ng conflict sa mga competition, mga disagreement, at mga challenges na magkaroon ng solusyon ang hindi pagkakaintindihan. May nagpa siyang umalis pero dala-dala pa rin ang mga problema. Nag-struggle siya dahil pinanghinaan siya ng loob, na-drain sa trabaho, at nandito rin yung pagiging demanding, pagiging malisyoso, paggawa-gawa ng mga hindi magagandang balita, hindi pagiging tapat at pagiging troublemaker. O maaaring masyado kang controlling, Scorpio. Maaaring pinasan mo lahat ang mga responsibilidad. Hindi mo na-manage ng tama ang iyong pinansyal. Kinailangan mo ng balanse sa iyong near past. Dahil diyan sinasabi ng iyong kasalukuyan, don't give up, Scorpio. Subukan mong lumayo sa iyong nakasanayang lugar. Sayang ang iyong kakayahan, Scorpio. Nakikita dito na naiista ka sa iyong mga plano. Bagamat marami kang gustong mangyari sa iyong buhay, sa iyong mga pinapangarap, kinakailangan mo ng pangunawa sa kasalukuyan. Maaaring hinahanap mo ang balanse sa iyong puso at isipan. Kailangan mong pag-aralan o kontrolin ang iyong emosyon. Dahil diyan magiging kalmado ka. Good listener ka naman, Scorpio. Diplomatic. Easygoing. Nakapokus ka ngayon sa iyong nararamdaman. Nagiging emotional ka dahil sa mga nangyayari sa iyong buhay. Family-oriented ka rin naman. Kulang ka lamang sa pagpupursigi na yumaman. At merong nakakaranas na nahihirapan na hatiin ang oras lalong-lalo na pagdating sa iyong karir, sa iyong pamilya. At dapat maging mabait ka sa iyong sarili, Scorpio. Kailangan mo maging positive lalong-lalo na pagdating sa iyong kalusugan. Ano man ang mga pagsubok ngayon, determinasyon ay kailangan. Kailangan mo ng pagpaplano para sa iyong mga inaambisyon. Take action, Scorpio. Kaya mag-decide ka kung ikaw ay go-go o mag-i-stay. Meron din naman hindi mga nakukontento kung ano ang nangyayari sa buhay. At sa iyong kasalukuyan, naandito yung mga biglaang pag-alis, biglaang departure, o maaaring nagdadalawang isip kang mag-travel, mga ibang bansa. Kapaguran din sa iyong relasyon ay nakikita, Scorpio. Walang pahinga at hindi nakukontento, 2 of Wands pa rin. At may choice ka rin na mamili para sa dalawang minamahal. May choice ka rin para mag-stay o umalis sa iyong trabaho o pasukan ang bagong trabaho. Nahihirapan magdesisyon sa kasalukuyan. 10 of Cups.
o kinakailangan mo magplano para na rin sa iyong mga mahal sa buhay. Maaaring iniisip mo kapakanan ng iyong pamilya o maaaring may selebrasyon sa kasalukuyan. Seven of Wands na reverse. Nakakaramdam ka ng pagsuko. Ina-admit mo ang iyong pagkatalo. Sumusurrender ka, pinanghihinaan ka. Nawawalan ka ng power, nakakaramdam ka ng pagod. Lalong-lalo na sa may mga ipinaglalaban. O maaaring nagkaroon ng problema, nagkaroon ng iskandal. Naandyan na rin na may nag-let go sa relasyon. Nag-give up na, lalong-lalo na yung mga magkakalayo. Hindi mo naprotektahan ang iyong relasyon. Kaya maaaring ikaw ito o ang iyong person sumuko na dahil sa mga kaguluhan, dahil sa mga hindi pagkakaintindihan, lalong-lalo na pagdating sa iyong angkan. O maaaring magkabaligtad angkan ng kabilang side. Pero sinasabi dito kung talagang mahal mo ang iyong person, dapat ipinaglalaban ito. Pero kung kayo ng iyong person ang laging nag-aaway, kailangan bigyan ng solusyon ang mga pinagsisimulan ng hindi pagkakaintindihan. At huwag mong pabayaan na ang ibang tao ang siyang mag-control sa iyong relasyon. Huwag kang maging sunod-sunuran sa gusto ng ibang tao. Page of Swords na reverse. Nagiging impulsive ka, hindi ka nagiging maingat sa iyong mga kinikilos. Maaaring may matanggap ka na hindi magandang balita o maaaring madelay ang iyong mga inaasahan. At dapat mas marami kang impormasyon na alam. Nandito pa rin yung mga hindi magagandang chismis, pagiging sarcastic, pagiging walang pakialam, pagiging mayabang, lack of education, nahihirapan matuto, lalong-lalo na sa bagong trabaho at hindi makapag-concentrate. May mga nagpapasakitan sa relasyon, pagiging malamig. Ang emotional baggage ay naandito pa rin, na siya nagiging dahilan ng conflict. Kaya napaparanoid na ang iba sa inyo, Scorpio. Kung hindi maganda ang naging relasyon mo sa nakaraan, huwag mong iparanas ngayon sa iyong kasalukuyan na relasyon. At interesado ka sa mahilig maglaro, Scorpio. Competition, katulad ng gumugusto ka sa gusto ng iba. Yung mga ganyang competition. Kaya kung ang hiling mo ay relasyon ng iba, siya na ang nagsasabi na maaaring madisappoint ka. This card can tell you na madidisappoint ka lamang. At mag-focus ka rin sa project, sa iyong career path, sa iyong mga inaambisyon, sa mga opportunities na nakalahad para sa iyo. Kailangan mo ng balancing mga idea at samahan mo ng action, Scorpio. Kaya lamang yung inaasahan mo ay maaaring hindi mangyari. Six of Pentacles. Huwag kang ma-disappoint kung meron ka mga planong hindi matutuloy. Ang kinakailangan mo ay time. Dagdagan pa ang kaalamanan. Yung skills. Balance sa pagbibigay. Balance sa mga tinatanggap. Balance sa iyong career, sa iyong relasyon, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga taong nakapaligid sa iyo. At dahil dyan, sinasabi dito na i-let go mo yung mga taong hindi maganda ang naidudulot sa iyo. I-let go mo yung mga taong hindi maganda ang ginagawa sa iyo. Huwag magpadalos-dalos sa mga kinikilos. Kailangan mong kontrolin ang iyong sarili, lalong-lalo na kung merong nalululong sa mga masasamang bisyo. Lalong-lalo na pagdating sa pagsusugal. Maging maingat, Scorpio. Maging maingat. Ito na yung time para i-let go mo. Ganon din sa relasyon. I-let go mo yung iyong takot na nararamdaman para ikaw ay makakilala ng bago. Magiging mabunga ang iyong mga pinapangarap. Yun nga lamang, hindi mo maiiwasan na marami kang gusto. Marami kang mga pinagpipilian dahil hindi nakukontento, Scorpio. Dedikasyon at effort ay kinakailangan din. At tandaan mo, ang pagtsatsaga mo ay magkakaroon ng magandang bunga, Scorpio. Seven of Cups. Seven of Cups na ito. Litong-lito ka. Mararamdaman mo pa rin ang kalituhan sa iyong near future.
Suriin mo lamang kung paano mag-adjust sa iyong lifestyle para sa mga improvements. Four of Swords na reverse. Finding mental strength. Awakening. Makaka-recover unti-unti. Nakikita dito yung healing sa mental breakdown. At higit sa lahat, ipinapaalaala pa rin alagaan ang kalusugan. Kung hindi mo aalagaan ang iyong sarili sa iyong mga stress, anxiety, maaaring mag-breakdown ka or mag-collapse. Kailangan ng pahinga ng utak o ng isip, Scorpio. Knight of Pentacles. Nagpapakita ito ng dedikasyon sa mga responsibilidad. Huwag ka nang malito sa mga gusto mo. Kailangan mo magpaka-practical. Huwag maging matigas ang ulo. At huwag masyadong mag-ambisyon at tapusin ang mga plano. Tapusin ang mga sinimulan. At naandito rin na may taong dedepende o poprotekta sa iyong pamilya. Ito ay lalaki, Scorpio. Naglalaro sa 20 to 35 years old. Siya ay isang loyal, matyaga, protective and honest ang taong ito. Issue lamang sa taong ito, hindi niya pinapakita yung nararamdaman niya. He may be an earth sign. Seryoso sa buhay sa madaling salita. Walang time sa mga pagluloko. Gandang balita rin din dito pagdating sa pinansyal. Magkakaroon ng seguridad para sa future. Makikita mo ang iyong financial goals. Ten of Swords na reverse. Kahit mabagal, nakikita ang mga pagbabago. Nakikita dito yung willing magbago. Pagkatapos ng mga realization, words may be over. Napakaganda. I-embrace na ang mga bagong pagsisimula. Makakapag-focus ka na sa iyong sarili, sa iyong paggaling. Makakasurvive ka na sa mga nakapagpagulo sa iyong buhay. Sa mga nag-collapse na relasyon, maaari pang ma-repair. Ganon din para sa may mga business na nabankrupt. Sinasabi niya na nalagpasan mo ang mga mahihirap na sitwasyon. Kaya naman sana may natutunan ka sa mga nangyari sa iyo para makapag-move forward ka sa iyong bagong journey ng iyong buhay. Iyan yung mga pinaka-challenges sa iyo sa iyong near future. Ang tanggapin ang mga nangyari. Tanggapin ang mga kinahinatnan o tanggapin ang mga consequences ng mga desisyon mong ginawa sa iyong nakaraan. Ganon din sa iyong kasulukuyan dahil ito ay iyong near future. Take time to breathe out. Nasuggest niya, kailangan meron ka daw natututunan sa mga naging experience mo. Sa mga minimithi mo sa buhay, dagdagan mo pa ang iyong pananalig. Dahil sinasabing darating ang pinaka para sa iyo. Tanggapin ng maluwag kung ano ang meron ka ngayon. Matutong mag-relax. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, maging mabait ka sa iyong sarili. Kung may mga mangyayari na mga hindi inaasahan na mga pagbabago, iyan ay base sa iyong mga naging desisyon. Kung hindi ka naman natutuwa sa iyong mga nagiging sitwasyon sa kasulukuyan, nire-remind niya na ito yung cycle ng iyong buhay, Scorpio. Para sa iyong ikabubuti, matutong maghintay. Oh. Wow, napakaganda. Nandito ang Goriko, memory or dream. Maaaring ikaw ay nakapangibang bansa, patuloy mo siyang naaalala, patuloy mo siyang naiikwento hanggang ngayon. At ito ang bansang gusto mong mapuntahan, ang Japan, makapag-travel, makapagtrabaho. Iyan ang Goriko. At Children's Inner World. Maaaring ikaw ay nagiging emotional pa rin. O maaaring nararanasan mo pa rin yung pakiramdam ng isang bata na andyan na ikaw ay nagiging masaya, nagiging malungkot, nararamdaman mo yung iyong takot, yung iyong galit, at patuloy ka pa rin na nangangarap tulad ng isang bata.
at ito naman ang shelter. Ito ay isang lugar na nagbibigay sa iyo ng temporary protection. Nararamdaman mo na ikaw ay safe. O maaaring ang shelter na ito, dito mo ikinukubli lahat ang iyong nararamdaman, Scorpio. Ang iyong lungkot, ang iyong pagiging emotional. Dito mo nararamdaman na ikaw ay ligtas. Okay? At dahil dyan, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. Kung sa palagay mo ito ang mensahe para sa iyo, Scorpio, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Next. At panghuli, at ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Scorpio. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pong muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!